Kayo mga kata, people ko, pacak na niya ako Diyos naragsak. Di kadagiti nga lang kanta. Yes, amen. Tatawag ka kapsat, ipayatang mitenti na batbating nga oras, di atin nga pastora, baby. Thank you very much, Brother Randy. Dagiti natataraki nga mens tayo. Amen. Hallelujah. Naibag nga agsapat tayo amin. Amo nga pudno nga naibag ti agsapat tayo agsipud taadta tayo amin dito. Amen. Amen. Mabisin kayo ba? Mabisin kayo dyan niluto ni Sister Mel? Ano mabisin kayo ti sao ni Apo Dios? Boss. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kablawan ta kayo iti nagan ti Apo tayo nga Hesus Kristo. Nga iso nga kanayon nga mamangted iti baleg kada tayo. Amen. Kaya ito nga lukatan nyo iti Bibliayo iti Philippians 1:6. But before that, I would like to pray first. Tamot tayo iti panagkararag. Apo ken Diyos mi, agyaman kami Lord iti presensya nga narikrik nami Apo iti nagrugyan pa lang iti servisyo mi iti Sunday School mi Lord. Yaman kami Apo, takanayon ta kami hadkadhuran iti Espiritu Santo. Kanayon nga pitig na iti biyag mi. Kanayon Lord nga sika iti mamangted iti ragu iti puso mi ket agyaman kami. Agaman dagiti salunat ken Apo iti amin ang provision mo iti biyag iti tunggal may sakada kami. Agyaman kami Lord iti balegi Apo iti daytoy nga aldaw. Ket Apo napagbalegyan mi ket adda kami ditoy nga agtengeg iti sao ket kirarag mi Apo iti panakibiyang iti espiritu nga tuloy ka nagtrabaho. Tuloy ka Apo amang bulot iti adipon mo kas aramatan dak Apo Dios. Ilingan dak iti kinakapod ko ket Apo sika kaditi ang sao kadagiti anak mo Apo Dios. Tig mo ti mensahe Apo nga kasapulan ti tunggal may sa kada kami Apo iti daytoy nga aldaw. Kasi lukat mo dagiti puso mo kadagiti panunot mi Apo ken dagiti laplapayag mi tapno adda nga manggan mi iti mensahe iti daytoy nga aldaw. Kastamot ti puso mi nga isu ti kay kargaan na ken iti biyag mi nga tuloy nga mangi-testify no anya nanyan nga kinamanagayat mo ang Dios ken anyan nga adda ka nga si bibiyag nga patrabaho iti biyag mi Apo. Lord, ikararag mi mga pastora sali ako nga madamay iti biyahe na napan iti Lucosur. Ikararag mi nga si iti dunyang Apo Dios. Didijay ka sa iti Vienna na. Ikararag mi Lord nga si iti mangsagit ken si Apo iti mangted Apo iti salunat. Lord, anya mang halidajay nga kasasad iti Vienna na. Ikararag mi Apo nga si iti mang hipo. Si Lord iti yun na kung tama nakabaling nga imam patitin mo iti panakaagas Apo Dios. Panakayati dugpay ti biyag na Apo. At nagtuloy nga mga testimonyo iti kinaimbag mo aramatan mo ti biyag ni pastora iti mo salunat na. Iti mo Lord iti kasapulan as Lord iti financial nga Apo nga kasapulan da may pa iti medical nga kasapulan na daytoy nga Vienna na Lord. We commit them unto your mighty hands, Father, even their trouble. Agyaman kami Apo iti angheles mo kanay nga nakalawlaw kada kuada ken ti dara ni Jesus nga kanay nga nakasalukot kada kuada para iti protection da. Ken kastamot kada kami Apo Dios agyaman kami ti angheles mo nang lawlaw kada kami ken iti dara ni Jesus nga nang salukot kada kami Apo Dios. Tapno da naka-focus kami ken ka at amin daytoy dawaten mi pinakapit nga nagad ni Jesus. Amen. Amen. Lukatan tayo iti Biblia tayo iti Philippians 1:6. Pintas diya adal tayo iti Sunday School about transformation niya. Amen. Kaya Jai, I hope nga da kayo nga anak mi, young people, at da nga pingayo ti lapayag yung nga nagdengeg and at the same time ipuso yung anang awat ti sao ni Apo Dios at sipod ta truly nagmayat nga mamammo tayo no anya iti identity tayo kini Apo Jesus. Amen. Bilang anak ti Dios. Amen. Ijay Philippians 1:6 kuna na ijay na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin niya hanggang araw ni Jesucristo. Meron bang English na ano dyan? Biblia, please? Anybody who can read it in English? I see. Okay, I'm sorry. Dito pala yung maganda nating ano. I'm sure of this. Sa ibang translation, I am confident. Sabi niya doon,
I'm sure of this, that he who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen? Amen. Napakaganda ng sinabi ni Paul doon sa mga Philippians, no? Knowingly that the book of Philippians is the book of peace, no? Doon sa Philippians 4:7, sinabi niya doon yung gusto ng Panginoon na kapayapaan na mapasa atin, diba? Na yung magkakaroon tayo ng kapayapaan na nanggagaling kay Kristo Jesus. Kahit man ang buhay natin kuminsan is napakagulo, but God is able, sabi niya doon sa Philippians, a peace that transcends every understanding. Amen? In our hearts in Christ Jesus. Sabi niya doon, hindi lang peace ang ibibigay ng Panginoon doon sa Philippians, kundi ang strength, no? Sabi niya doon sa Philippians 4:13. Ano sabi niya doon? I can do all things through Christ who strengthens me, sabi niya doon. And makita natin doon nung pagka inlanad ni Paul ijay kadagiti Philippians nga hantay ko mga masagnan dajay kan sarili natin. We've been talking about while ago ni Pastora yung tungkol sa self love. Yes. Makasarili, selfish, sabi niya doon. At tinuturo ito ni Paul sa mga Philippians that we should not be only concerned with ourselves, but we need to look for the concerns of others. Titignan sana natin kung ano yung pangangailangan ng iba more than sa pangangailangan natin. Hindi lang yan, kundi ang lahat, yung hindi pansarili natin yung tinitignan natin, kundi tumingin tayo kay Jesus. Amen? Looking unto Jesus is the author and the finisher of our faith, no? Amen. Amen. So ito yung mga bagay na makita natin doon sa Philippians. Aside from that, this was written 10 years after Paul first visit niya. And makita natin dito na sinulat ni Paul ito during the time when he was in prison. Okay? When the shadow of death was hanging on him. Yeah. Di lang yan, kundi makita natin dito that Philippi is the chief city of Macedonia, named after King Philip, yeah? The father of Alexander the Great. And kung titignan natin ang geographic ng Philippi, ito ay isang masaganang lugar, na nabaknang at iti fertile soil na. Hindi lang yan, kundi maraming gold, silver, no? So nabaknang dito nga lugar iti sentro iti may nga siyudad iti Macedonia, nya dito nga Philippi, Filipos sa Tagalog, Ilocano. So makita tayo ijay nga kunana ni Paul na he who began a good work in you will bring it into completion. So kaya kung pauluan daytoy mensahe ti daytoy daw from the start to the finish. From the start to the finish. Mula simula hanggang matatapos, no? From the start to the finish. Okay. Paano natin makakasigurado dito? Ano ba yung pwede nating panghawakan that the surety of this promise is with us, no? Doon sa binasa ko doon sa Philippians 4:16, sabi niya doon that he who began a good work in you shall bring it into completion. So the surety of this promise ito ay yung pagsimula ng trabaho ng Panginoon sa atin. God has begun a work. Naniniwala ba tayo na ang Panginoon ang siyang nagsimula ng ating pananampalataya? Amen. Nagsimula siya ng gawain sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? God has begun a good work. Possible na si Paul, tinignan niya kung saan siya nag-umpisa. Doon sa Philippians 1:6. Sabi niya doon sa verse 5, dahil sa inyong pakikisama sa pagpalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin niya hanggang sa araw ni Jesucristo. So, si Paul, bumalik siya kung saan nag-umpisa ang kanyang mission o kaya yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So probably his mind was on Acts 16
Doon sa Acts 16 na yun, makikita natin doon kung paano nagsimula ang churches doon. Yes. Sa sa New Testament, no? As Nakita yung natin na Lord. tinawag siya ng Panginoon doon nung isang gabi. Tinawag siya ng Panginoon na pupunta siya from Troas, pupunta siya sa Macedonia. Napaniginipan niya yung Macedonian guy, man na nagpakita sa kanyang panaginip na tumatawag na punta ka dito sa Macedonia dahil nangangailangan kami ng salita ng Panginoon. Hindi lang yan, kundi nakita natin doon sa chapter 6 yung conversion ni Lydia. Isa siyang gumagawa ng purple cloth. Yes. Lydia. At sabi doon, siya ay naniniwala sa Panginoon. Bagkus, nung pumunta si Paul doon at nagkasabay isuna, binahagi ang ebanghelyo. Binuksan, sabi doon sa salita ng Panginoon, doon sa Acts 16, na binuksan ng Panginoon ang kanyang pagdinig, ang kanyang puso. At siya'y tumanggap doon sa salita na inihayag ni Paul, and the conversion happens to her and to her family. They were baptized. They received Jesus and they were baptized. So imagine that. Napaka, it's amazing kung paano gumawa ang Panginoon, di ba? So that means to say that being religious is not enough to be converted, no? Kung sana alam ng Panginoon na siya may takot sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, but then hindi siya iniwan ng Panginoon, still pinapunta niya si Paul doon na nagbahagi ng salita ng Panginoon, and they were converted and they were baptized in the name of Jesus. Hindi lang yan kundi yung fortune teller na babae, na dalaga, na doon ay kinas out ni Paul yung demon inside her. Yeah. No? And hindi lang yan kundi yung when Paul was in jail, and then he sang praises to the Lord. Silang dalawa ni Silas. Anong nangyari? Huh? The jailer was converted during that time. Dahil nakita niya kung paano kumilos yung milagro ng Panginoon doon sa bilangguhan. He was freed from unbelief and he was converted into Christianity. Dahil doon sa nakita niya na wala ng pagkabilanggo ni Paul. So, makita natin dito yung kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon sa unang mission, kaya journey ni Paul bilang missionary. So, he looked back and he has seen how God has started the work. You know? So, if God has begun the work in you, hihinto ba tayo doon? Hindi. Kung alam natin na ang nagsimula ng ating pananampalataya o kaya yung maganda gawain sa buhay natin, kaya tayo ay na-convert, tayo ay namumuhay kung saan tayo ngayon dahil sa biyaya at habag ng Panginoong Jesus. Amen? Knowingly that the work has begun in Calvary. Through the death of Jesus Christ, the conversion began unto us. Sa magitan ng ating pagtanggap kay Jesus Cristo na our personal Savior, the conversion begins and the transformation process will go on. As we have studied a while ago, tungkol sa transformation na ginagawa ng Yes, Panginoon sa amen. mga bawat pananampalataya sa Panginoon. Sabihin mo nga sa sarili mo, God has begun a good work in me. God has begun a good work. Taos puso mong sabihin yan sa sarili mo. God Has begun a good work in me. Tanggap mo ba na ang Panginoon ay siyang nagsimula ng magandang gawain sa buhay mo? Ano man yung kalagayan mo, ano man yung sitwasyon mo, hindi niya tinignan yan, kundi He is willing enough, as He has said in His Word doon sa Ephesians, na He has predestined us. He has formed us. He has a plan for us and purpose in our lives. Diba? At yung sinabi ni Pastora kanina, to transform us. Amen. Amen. Are you willing to be transformed? Do you want this work to continue in your life or it will end now?
Ang desisyon ay nasa sa inyo. Amen. Pangawalawa na makita natin, God is performing His work today. Amen. Amen. Feeling mo ba sa sarili mo ay patuloy na gumagawa ang Panginoon sa iyo? Kung bakit ka na umiyak sa Panginoon, bakit mo nakikita yung kalagayan mo sa Panginoon, kung bakit may conviction sa iyo kung may nagawa kang kasalanan sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay tuloy-tuloy yung paggawa sa buhay mo. Amen. Paghubog sa iyo. Do you remember yung sinabi niya doon sa Ezekiel na we are just like a potter? Are we just like a clay under the potter's hand? Na tayo ay hinuhulma, tayo ay hinuhubog ng Panginoon sa gusto niya, hindi sa gusto mo. May aray, may och. Ayoko yan. But sabi ng Lord, this is what I want you to be. Ganito yung gusto ko. I want you to be broken. I want to be the one to mold you, to make you. Hindi yung tayo, o kaya ibang tao. You know, we are not being defined, sabi nung post ni Pastoral, we are not being defined how people judge us. Yes. You know, but we are being defined how God molds us, how God works in our lives, how we offer ourselves to be molded by God. Amen? So God is performing His work today. Sa buhay ni Paul, as he has started, bumalik siya noong panahon na nag-umpisa ang paggawa ng Panginoon sa buhay niya at ginamit siya na magbahagi ng Ebanghelyo. Hindi lang yun, kundi nakita ng Panginoon during the time that he was in jail. Diba? God is with him. Amen? Kaya ginamit siya ng Panginoon doon sa jail. So whatever situation we are in now, ginagamit ka ng Panginoon. Amen. Amen. Are you in your lowest time? Did you fail? Sabi nung kanina? Failures to victory? Did you fail? That's the reason why you fail, because God wants you to be victorious. Amen. And the spiritual realm, hindi sa bangapagan na nakita ng ating mata. Knowing that we are, we are living by faith and not by sight. Amen? Amen. Even when Paul almost lost his life, di ba? May panahon, sabi niya doon, sa 1st, 2 Corinthians, mistaken nung sinabi niya doon na ado nga sapsaplit, ado nga panaka-bisbisin, ado nga panaka-lamlamin, tinasagrap na, shipwreck, ang daming yung sa kanya, pinatbawt na isuna, mas ado pa jay bawt na jay bawt ni Jesus, but he endured all those because he knows that God is performing His work on him right at that moment. Amen. God is at work today. Sabihin mo sa sarili mo, God is at work in my life. God is at work in my life. Say it to your heart. God, Ano bang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga young people? Sa bawat isa sa inyo, ano ba? Only you can tell. There is something special that God is doing in your lives. Sa mga ama natin, whatever ages you are, God is working today. Amen? Yes, amen. 100% for sure, God is working today. God is performing His task on you and in you. Amen? So, hindi natin masasabi na perfecto ang buhay natin dahil gumagawa ang Panginoon. While we're living in this world, ang dami nating mga kakulangan, ang dami nating dadaanan, ang dami nating lulusutan, but one thing for sure, He will never leave us nor forsake us as He has promised unto us. Amen? Not only that, God is performing a work today in our lives. At sabi doon, pangatlo, God will perform His work to completion. Amen. Amen. Amen to that. Yes, amen. Kayo, yung mga young people, tayong lahat, matanda, bata man. Kung ano yung inumpisahan ng Panginoon, patuloy niyang gagawin yan. Hindi lang na patuloy na gagawa yan, kundi patuloy pa na ito ay kanyang kukumplituhin. Yeah? Ito ay kanyang tatapusin. Amen? Amen. The work that the Lord has started in your lives, He's going to bring it into completion. Kasi, like a builder of a house, di ba? Ano mangyayari pag halimbawa ganito, hanggang ganito, how many years, ganito, hanggang
For how many years? At di dagi dyan lumabas kat at katawa dahil mo, nyamat ka, di ba rin ni Pastor, hangan nalkas. Di ba? So likewise, the work of God, He's going to bring it to completion or else Satan will say, it is finished. Di ba ko na ijay cross, it is finished. He has finished it. The only thing we're going to do is to claim it, to live for it. You know? Kukwa tayo, ti balegi nga ito ni Apo Diyos. Amen. It's up to us if we believe in that. You know? How? How can we believe? How can God perform? This is the completion. You know? Ni Apo Diyos nga nagkari. Haan pulos nga pumaltos ti kari ni Apo Diyos. Amen. May katiyakan ang pagkilos o paggawa ng Panginoon. Amen? So, sinabi ni Paul, I am confident. Kumpiyansa ako na ang trabaho ay gawain na inumpisahan ng Panginoon ay kanyang tatapusin. Amen? Amen. Are you confident? Yes. Kumpiyansa tayo ba nga ti trabaho? When iti panagbalbali, when ito ni Apo Diyos kagayag tayo, adang at turpuso na. Kajay pamati nga, iso nga inugi na itibiyag tayo, palpasan na. Hingga na ito umahin ni Apo Jesu Cristo. Amen? Amen. Gaano kataas? Ano ang antas ng trabaho, o kaya yung pagkilos, o kaya yung gawain ng Panginoon sa ating buhay? Sigurado, maganda. Amen? The degree of God's work in our life is surely, it is all good. Amen? Dahil sabi niya, all good things come from all good things. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mga dakit ka likod. Mga dakit. Surely, the degree of God's work in our life is perfect. Amen? Good. No? Because all good things comes from the heaven above. Amen? Dahil lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, kahit ang mga hindi magagandang bagay, dahil sa plano ng Panginoon sa buhay natin, ay gagamitin niya para gaganda yung buhay natin o kaya ikakalago ng ating spiritual na pagsisilbi sa Kanya. Amen? Ito ay nakakabuti sa atin. And everything that God does in our lives are all good and perfect. Amen? You agree with me? Oh, how about the duration of God's work in our life? Gaano katagal ba ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay? Until the day that Jesus comes. Amen? Amen. Until the day of Jesus when He comes to take us up with Him. Amen? Are we waiting for the second coming of Christ? Amen. Are you looking forward to that? Yes. The day of Jesus Christ na alam natin na doon ibibigay ng Panginoon ang bawat reward na Kanyang ibibigay sa Kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Sa araw na yun, itatanghal ka ng Panginoon. Amen? Amen. Dito man sa mundo, minsan hindi tayo nakatanggap ng award. But alam natin, kung pagputihin natin at pagsilbi natin sa Panginoon, meron tayong award sa langit. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Sabi niya doon sa Philippians 2:13. Philippians 2:13. Napakaganda ng sabi niya dito. Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban.
For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So, 100% na ang trabaho o kaya ang gawain ng Panginoon sa buhay natin ay magbibigay ito ng pagtapos. Amen? Ang pagtatapos o kaya pagka-accomplish ng plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? That's the surety that God, who began a good work in us, will continue to perform that work today until the day when Jesus comes to get us. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So makita natin si Paul. Ang pananaw ni Paul, nakita niya yung nakaraan kung paano siya ginamit ng Panginoon na effective and efficient preacher to the Jews, ay to the Gentiles, and to the Jews, I should say. And likewise, hindi lang yan kundi sa kasalukuyan na kanyang ministry, he keeps counting on to the Lord. Amen. Hindi lang yan kundi sa mga sulat ni Paul, sabi niya doon, he keeps running forward. No? Hindi siya nag-stay doon sa unang trabaho o kaya unang nagawa niya, bagkus patuloy siya. Di ba sinabi niya doon that he will going to keep running the race. No? Na hindi niya sabihin sa sarili niya na ako'y tapos na. Kundi sabi niya doon, patuloy akong tumakbo para hindi ako maiwan. Because he knows himself that he preaches the gospel. He ministers to many people. And he makes sure of himself that nandun rin siya doon kay Jesus. Amen? Amen. Hindi siya maiwan. Hindi magiging in vain yung ginagawa niya para sa Panginoon. So makita natin ang buhay ni Paul. That he fully has given it to the Lord. Okay? He has fully given it to the Lord. And we do believe at the end of Paul's life, God has brought it to completion. And one day we will gonna see Paul in heaven. Amen. Amen. Are you blessed? Yes. Sabi dito, ang pagkilos ng Panginoon, and if it's a genuine sa buhay natin, na ating tinanggap ang Panginoon, ay ito patuloy na kikilos sa atin. At ito ay mag-uumpisa doon sa ating pananampalataya. Hanggang ngayon, na patuloy na kikilos ang Panginoon sa buhay natin. And He will continue to do so, because God is faithful to His promise that He will always continue His work and He will bring it to completion till the day that Jesus comes. Amen. Amen. Sana sa atin, hindi sana tayo mapapagod at gumawa. Hindi sana tayo, hindi sana natin sabihin sa sarili natin na mag-quit na tayo dahil sa mga pagsubok ng buhay natin. Amen. Dahil alam natin na kung ano man yung sitwasyon natin, may ginagawa ang Panginoon. The only thing we're going to do is to obey His word, to listen to the Holy Spirit's conviction upon us, and to be always strengthened in the power of His word and the power of the Holy Spirit. Para tayo patuloy na gumawa, patuloy na hubugin ng Panginoon hanggang doon sa panahon na tayo ay tatawagin ng Panginoon. Amen? It could be we cannot see death. Ibig sabi doon sa mga sa pagpunta ng Panginoong Jesus, tayong mga buhay pa, di ba? We're going to meet Him up in the clouds. Yeah? So what a wonderful day to await for. Amen. To look forward for, para hindi tayo manghina, para tayo patuloy na magsilbi, patuloy na i-commit ang ating buhay sa Panginoon. Patuloy na sabihin natin sa Panginoon, make me and mold me according to your will. Amen. Amen. Are we ready to do that? Amen. Are we ready to offer ourselves to the Lord para patuloy niyang hubugin, patuloy niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay natin dahil tayo ay pinili niya noong simula pa. Sabi niya doon sa Ephesians chapter 1,
before the beginning of the world, God has ordained you, has chosen you. Amen. I have chosen, you have not chosen me, but I have chosen you, sabi ng Yes. Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesus dahil sa kanyang ginawa sa cross, na siyang magbibigay ng ating victory sa araw-araw na buhay natin dito sa mundo. So Amen. that ends my message, and I hope na nagkaroon tayo ng encouragement sa araw na ito, knowing that doon sa sinabi natin na ang Panginoon ay siyang nag-umpisa ng paggawa sa buhay mo, pag-convert sa'yo, pagbabago sa buhay mo, at patuloy niya itong gagawin, at ito ay kanyang tatapusin till the day Hanggang. that Jesus comes. Yes. Are you blessed with the word of God today? Amen. Tumayo po tayong lahat at kantayin natin yung koro, the greatest thing in all my life is loving you, serving you, and know. First of all, knowing you, loving you, and serving you. Praise the Lord. Brother Christian, please. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And let's say to the Lord that truly, we will say to the Lord that the greatest thing that happens in our life is knowing Him, loving Him, and serving Him. Praise the Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. Say it to the Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. Yes, Lord, we love you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. You want to serve the Lord? The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. Yes, Lord. Let's pray to the Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord, sabay ko maapo nga pinantami ka dyan nga nagaputing puso niya ako, Diyos. Because Lord, the greatest thing in all our lives is knowing you, loving you, and serving you. And let it be, Father God, Yes, hallelujah. that your word say it so, as we say it so, Lord. Apo, tuloy mo ako, Diyos, nagtrabaho, ibigyan kitong kalmay sa kadakan. As Apo,
Kapag kami ako, iti karim, Lord, that you began a good work in us, and you're going to continue to perform it until, and to bring it into completion till the day of Christ Jesus. Lord, we thank you, agsipot na sikat ni Diyos na nang umpisa iti trabaho, panakabalbaliw mi, nangirugi, iti pamati ka na kami, Apo Diyos. And surely we are so grateful, O Lord, iti blessings mo, iti piyat itunggal may sakada kami. Apo, agtuloy ka, ngamang mo, iti piyat itunggal may sakada kami. Tuloy ka nga agtimot, Apo, iti puso mi. Tuloy ka, Apo, ngamang build up kada kami, babaan, iti saom, Apo Diyos. Ken kas Lord, tulungan na kami tapno amin, Lord, kadagiti saom, Apo Diyos, kat pag-ugmaan mi, ken kas tamat na tungpalan mi, babaan, iti parako mo, God. Yes. Yaman kami, Lord, at yaman kami, Apo Diyos. Iti blessings mo, iti piyat itong galmay sa kada kami. Lord, agtuloy ka, Apo, agtuloy ka. Father, we thank you for what you have done for today, Lord. Yes, Since our Lord. Sunday school. Hallelujah. Thank you for your words that we have received, Father God. Yes, Lord, truly, they are riches. They are riches into our souls. Oh God, yaman kami, Apo, itinaramat mo, iti Sunday school ni Pastora Bill, Lord, we pray for your blessings upon her life. Blessings upon her family, and healing upon those members of the family who are Yes, sick right Father now. God. Thank you so Lord, we much, continue good to declare Lord. victory Healing upon her our life, Lord, as you prayers, will use her Father God. mightily, O God, kanagit ni neighbors, kastamot ni ministry nga ng ayabang kanya na, Lord, nga ayatin na Apo iti trabaho, kan ipatay na ken kastamot Apo, nga paramat pa iso na itinawad-wad pa, igan kastamot Apo, di kayat mga wagas na panangaramat kanya na, Lord, I thank you kadagiti nga akapsat nga iso manipod kadagiti uping me kan kadagiti nataangan. I speak blessings upon them, and Lord, aramitan ka di Apo iti saom iti piyat na itoy nga members iti Jesus Loves You Fellowship, Lord. Let it be, Lord, that we will continue to grow and to build up, Lord, in the foundation that you want us to be. And Father, we thank you for your many blessings upon our Yes, lives and upon the Lord. lives of our families. Nga isong inted mo kada kami, Apo Diyos, kadagiti anak mi, Lord, panag-eskwela da, it-commit making ka, Apo, kasi nag-start eskwela na kiti college, oh God. We pray, oh God, for wisdom be upon them. We pray, Lord, for knowing what is good and evil. Wisdom, Apo, nga mang tingiting ka di Apo, iti kasasad, iti lubong, kat pilyan da ka di Apo Diyos, nga agserbikan ka, ken agaramid iti nasaya at may pahit, pakidaydayawan iti nagan, Buhay na Apo po. Diyos. Hallelujah. Lord, balkutan na kami, iti may sa nga ayat, ken iti Buena Espiritu po. Santo, makikata ka na kami, ken iti presensyam, kumuyog ka na kami, asurmor kami, iti na ito nga pagtayang napnapno, iti ken ragsa ka nagamukhen ka, Lord. We give you all the praises, we give you all the adoration and thanksgiving, and this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. At at merienda tayo basis. Praise the Lord. Ituloy tayo ng ikarkara